Hindi madaling maging isang ina. Mapa-stay-at-home mom ka man o kaya career woman, siguradong maraming pagsubok ang ating pagdadaanan. Kaya naman ngayong Mother's Day, tutulungan tayo ng ating special guest na sagutin ang ilan sa mga madalas na katanungan nating mga nanay. She worked as a counselor for Project Pink Support Group at the Asian Hospital. As the owner of Merge Consultancy, she conducts trainings, consultations, and counseling for individuals and groups, and also designs program development for companies. Mga mommies, let's welcome Miss Felicidad Felix. Good afternoon po. Good afternoon. Ma'am, gaano po ba ka-importante ang parent involvement sa buhay ng mga bata? Well, ang parent involvement in the life of a child is not only important, but it is essential. From the time na ipinanganak ng ina ang kanyang anak, ay simula na ng kanyang involvement at nababawasan lang ito habang lumalaki ang anak. Parents' involvement with the child spells the difference between a good child or the difficult child to raise, especially sa youths who experience higher levels of parental involvement and a closer relationship with their parents. Less likely mag-exhibit sila ng mga behavioral problems. O kaya naman mag-engage sila sa mga risk behaviors. Isa pa, they tend to achieve better grades and higher levels of education and to experience better emotional health. That is why parents' involvement is essential. Naiiwasan po nila yung pagdodroga, yung mga masasamang bisyo kapag ka po nandun po talaga yung parent involvement. Exactly. Meron po tayong mga kabataan na mas gusto pang kasama ang mga barkada nila o kaya naman po ang mga gadgets. Paano po kaya natin ito masusolusyonan? Well, may mga stages sa buhay ng isang bata wherein mas prefer nilang kasama ang barkada o kaya gadget. Kasi through gadgets, nakakausap na naman nila yung mga barkada nila. Minsan naman, nangyayari ito dahil na rin sa mga magulang. Una, magulang ang bumili ng gadget, kaya sila nagkaroon noon. Pangalawa, hindi nagbigay ng guideline kung kailan o ang hangganan sa paggamit nito. Pangatlo, para hindi maistorbo, hinahayaan ng parent gamitin ng bata ang gadget habang sila hinayabala sa paggamit ng sarili lang gadget. Nakikita ko yan. So, sa gadget din kasi, meron silang communication to the outside world. Kaya, minsan, especially, sabi ko nga kanina, sa mga adolescents, mas marami yung time nila sa barkada o sa paggamit nila ng mga gadgets nila. Sabi mo kanina, paano ito masusolusyonan? Unti-unting baguhin ang oras ng paglalagay ng bata sa bahay. Tingin ko kasi hindi na-regulate ng magulang. Una, ang paggamit ng gadget o ang time na ini-spend ng bata sa labas. Hindi nila ito napansin na humahaba ng humahabang oras na wala sa bahay ang bata. Kaya nakasanayan. And may mga panahon sa buhay ng isang adolescent na mas gusto nila talagang kasama ang barkada nila kaysa magulang. Siguro to a certain extent, healthy ito. Kasi natututo sila ng mga social and life skills through interaction. Pero kung sumusobra naman, I think kailangan mag-usap ng anak at magulang regarding some guidelines on how to spend their time sa labas ng bahay or sa paggamit ng gadgets. Maraming mommies po ang career woman. Sobrang pagod sa trabaho, minsan naman masungit na pag uwi ng bahay. Paano po kaya sila makakabawi sa kanilang mga anak? Okay. Hindi madali ang maging career woman kasi hindi naman nababawasan ng responsibilidad ng isang ina sa loob ng tahanan kahit may trabaho siya. Tama po. She will forever be a mom whether may trabaho siya o wala. Para magkaroon ng maayos na relasyon ng ina sa anak kahit busy ang nanay sa trabaho at pagod na, I think paglabas ng opisina, unti-unti na ring alisin sa isip ng nanay ang trabaho, ang problemang iniwan sa opisina. What she can do is, habang nagta-travel siya from work to home, mag-relax na siya. Yung space na yun kasi, yun yung time na nakakapagpahinga siya para nang sa ganon yung pagod sa maghapong pagtatrabaho, unti-unting mawala. Tapos pagdating sa bahay, ang focus, anak, asawa, tahanan, i-refocus
i-refocus yung mind sa tahanan at pamilya. Yun ang advice ko. Makakabawi kasi kayo kapag binigyan nyo ng time Opo. ang mga anak. You talk to them, you listen to them, and then by listening, you understand them. When you give your time kasi, children feel valuable. And when children, especially children, feel valued, they also feel loved. Yes. So, para makabawi ang isang career woman sa kanyang mga anak, hubarin na ang uniforme paglabas pa lang ng building ng opisina. Opo. At i-refocus ang mind sa pamilya at sa tahanan kapag pauwi na. Ganon. Napakaganda po ng sinabi niya tungkol po dun sa ihubarin na po natin yung uniforme natin. Kasi Oo. oo nga naman po. Kasi dapat po ang focus na natin pag uwi yung mga kids na yung family na po natin. May mga bata na nagtatanim ng sama ng loob kapag napapagsalihan. Ano po ba ang magandang paraan para hindi tuluyang lumayo ang loob nila sa atin? Aha. Well, common yan, ano? Pero one of the roles of a parent is to correct a child when he or she is wrong. Sumasama ang loob ng bata sa magulang kapag sa pakiramdam ng bata, hindi siya naiintindihan ng magulang. That is the root of misunderstanding, I think. Mas mabuting tanungin ng anak at bigyan ng pagkakataong magpaliwanag para maintindihan bago pagalitan. In this case, may iwasan ng samaan ng loob. Kung masama pa rin ang loob ng bata, hayaan mo na muna para magkaroon ng space. Para ma-assess din niyang mag-isa ang sitwasyon, kadalasan lilipas ito. Tapos makikipag-usap na ulit yan, normal na ulit ang relasyon. Children knows kasi if they are loved and cared for by their parents. And correcting them instead of getting angry at them is a crucial role of parents habang lumalaki ang mga bata. Isa po sa mga kinakasama ng loob ng mga kabataan sa kanilang magulang ay ang pagiging overprotective daw ng mga ito. Bakit nga po ba may mga magulang na overprotective? Well, ang overprotectiveness ng magulang kasi nanggagaling sa fear. Fear yan takot na baka masaktan ng anak, takot na baka maaksidente, takot na baka makidnap, mawala. Tapos mapapanood pa nila sa TV yung mga kung ano-anong mga nangyayari. Tapos na-compound pa ng mga iniisip nila, naku. Yung naku na yan, pag narinig mo na yan sa isang magulang, overprotectiveness na yan. Sumasama ang loob ng mga bata pagka ganyan kasi feeling nila, una, walang tiwala ang magulang. Ang negative result pa nito sa mga bata is yung hindi tumataas ang self-esteem nila. Nagiging insecure sila sa environment nila. Negative ang effect ng overprotectiveness talaga at hindi yan maganda. Pag overprotective ang parent, maraming don'ts. Wag yan, wag dyan. Ang bata, pagka ganun ang naririnig, siya man nabubuo sa sarili na hindi safe ang mundo para mabuhay. So, nagkikreate ng insecurities. Maraming insecurities sa bata. May epekto po pala sa self-esteem ng bata yung pagiging overprotective ng parents. Totoo nga po naman na kapag laging wag yan, wag mong gawin yan, parang pakiramdam ng mga bata, ay, hindi ko pala kayang gawin. Totoo yan, nakakabawa sa kanilang confidence. How do we draw the line po pala between protecting them and overprotecting them? Una, we have to observe the children's behavior sa bahay, sa eskwelahan kung nag-aaral na, o sa neighborhood. Malalaman natin kung tayo ay protective or overprotective on how they behave outside, on how they interact with others. We can identify protection by its positive effect on the child. Hindi siya fearful. May pagka-adventurous. He moves freely without constant approval from parents. Opposite naman yan kapag overprotective ang isang bata, ang isang parent. Sensitive ang isang batang overprotective dahil sa magulang. Overly kind. Yung parang ang bait-bait. Pero makikita mo kapag halimbawa may bagong dating na kakilala at hindi siya familiar, nagtatago sa likod ng nanay. And then how you draw the line? Kung nakikita mo naman na ang anak mo can adapt or adjust in an environment, then you are doing it right.
Kung meron pong mga bata naman na nasasakal sa pag-aalaga ng mga magulang nila, may mga bata din namang overly dependent sa parents. Paano natin ito mababalanse? Ang isang batang overprotective, galing sa isang overprotective na parent, nagiging dependent siya sa parent. Dahil hindi natutunan ng bata ang mga life skills and social skills niya habang siya'y lumalaki, dahil overprotected nga siya ng magulang niya, diyan siya nagiging dependent sa magulang o kung sino mang carer na kasama niya. Depende sa kanilang edad, pwede natin silang turuan bilang mga magulang ng safe and secure measure on protection in the home, in school and neighborhood. Marami po tayong mga mommies na nakikinig ngayon. Ngayon nga po ay may text question tayo sa ilang mga mommies from Mommy Sally. Magka-college na ang anak kong lalaki. Hindi niya nagustuhan na nilalagyan ko ng tracker ang phone niya. Nako, gusto ko lang naman i-check kung nasaan siya. Mali po ba ang ginawa ko? Well, Sally, bago ko sagutin ang tanong mo, tanungin kita, gusto mo bang lagyan ko ng tracker ang iyong Nako, cellphone? usong-uso po yan ngayon. Kasi kailangan tama ang intention mo. At maliwanag kung bakit mo kailangan lagyan ng tracker ang isang cellphone. Para sa akin, to answer your question, mali ang ginawa mo kung inilagay mo yun nang wala pahintulot ang anak mo. Tama That's po. one. Kahit na maganda ang intention ng parents sa paglalagay ng tracker, but the child did not agree, hindi nga niya magugustuhan yun kasi you as a parent insist on something you did not agree on. Hindi kayo nagkasundo. Pero pag gustong lagyan ng magulang ng tracker ang cellphone ng anak, na kadalasang dahilan ay para malaman kung nasaan siya, pag kinausap mo ang anak, ipaunawa mo sa kanya ang rason bakit mo gustong lagyan ng tracker ang cellphone niya. Now, kung hindi siya mag-agree, look for some options kung paano kayo magko-communicate para alam mo at certain point in time kung nasaan ang anak mo. Another text question po from Mommy Gina. Is it advisable to spank a child? It is not advisable to spank a child because spanking teaches them what not to do than what to do. It is better to present children with how to do something by giving feedback rather than spanking when he did something wrong. Pag pinalo mo ang isang bata dahil sa isang pagkakamali, parang tinuturuan mo rin siyang huwag mong gagawin ang isang mali. Kung hindi, masasaktan ka. Iba kung ipapaliwanag mo sa kanya na ganito dapat ang ginawa mo nang hindi mo na siya kinakailangang paluin pa. Also, spanking children is presenting to them out of control models on how to handle stressful situations. Oo Kasi nga may po. physical, may physical, may abuse, may violence. So, parang ikaw mismo bilang parent, hindi mo kayang i-handle, Opo. kaya ka nananakit. Hindi negative ang effect kasi, no? Text question po from Mommy Edith. Kasi, Ano po ba ang dapat gawin tuwing sinasagot ako ng anak ko na pabalang at nagdadabog? Nako, masakit po kasi ito sa akin bilang isang ina. totoong masakit yan. Masakit sa magulang ang sagutin ng pabalang o padabog ng anak. Ang dapat gawin ay huwag palagpasin ito at ituwid agad. Tell your child firmly that you will not tolerate disrespect and discourteous answers. Huwag mong sigawan, pabalik o pagalitan. Diretso mong sabihin with firmness na huwag kang sasagutin ng pabalang o padabog. Kung ilang ulit niya itong gawin, ganun mo rin ulit-uliting ipaalala o sabihin huwag siyang sasagot ng ganun sa'yo. Pag nakita ng anak that you will not tolerate such discourtesy and disrespect, matututo rin niyang sumagot ng tama at maayos. Iba po nga naman yung pagsasabi sa mga bata na firm ka kesa sa galit ka. So, may difference nga po yun. Kasi minsan po pagka sinasagot tayo na ang tendency natin, sumigaw rin to shout back. Parang gano'n po. Totoo yan. Pareho na lang kayo. Opo, sigawan na lang. Oo. Nga po. So lastly po, ma'am, kindly give naman po our mommies tips on how to strengthen their bond with their children. Okay. General guidelines ito. Siyempre may mga needs ang mga bata, iba-iba. Pero what I can give you is kung ano yung
nagawa ko rin with my own children. Get involved in the life of your child by feeling their needs at the time they need it and at the amount they need it. Huwag lalabis at huwag kukulang. Good parenting takes time and effort. That's one. And then, give your children clear and consistent house rules. Huwag papalit-palit kasi nakakalito yun. Also, see to it na firm din ang magulang sa pag-implement nito. And then, talk to your children and listen to their answers. Doing this will help you to know and understand them better. Take time to help and guide them in their difficulties. Iparamdam nyo sa kanila na kayo bilang mga magulang ang unang-unang tutulong sa kanila sa lahat ng kanilang pangangailangan. And lastly, trust them. Believe in them and they are your children. Ayun. Thank you so much po, ma'am. I'm sure marami po natutunan ng mga mommies natin I ngayon. hope so. Opo. Naku, sigurado po yun. Maraming salamat sa muling pagtutok sa isa na namang episode ng Gabay ni Nanay. Muli po, Happy Mother's Day sa ating mga mommies!